In this video tutorial, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-create at mag-setup ng Facebook Ads Manager account like a pro. Pero bago natin ituloy yan, just wanted to give a quick intro about myself. So ako nga pala si Carlos Ubado and I've been doing digital marketing for over 12 years na. Started my freelancing career on Odesk. O ngayon, Upwork na siya back in 2013. And SEO yung aking unang ginagawa. Now, I specialize in lead generation, mainly using Meta and Google Ads. Pero kaya ko rin mag-cold email and I'm also doing LinkedIn outreach. I'm a founder of a digital marketing and lead generation agency, trusted by clients across US and Canada, consistently earning multiple six figures in revenue every month. And meron din akong maliit na e-commerce business dito sa Pilipinas, our own local brand, and consistently yan earning multiple six figures for the last almost 6 years I think, more or less. So makakasiguro ka na alam ko yung pinagagawa ko. Okay, bago tayo mag-start, ito yung mga kakailanganin mo para makapag-create tayo ng Facebook Ads Manager account. Yung una is yung personal Facebook account. Kasi diyan nakakonect lahat. Yung Facebook business page mo, yung Meta business suite mo, and etc. No? Yung next naman is Facebook business page. Kasi hindi tayo pwedeng mag-run ng Facebook ads na walang business page. Hindi yan pwedeng i-run dun sa personal Facebook account. So yung next naman is Facebook o Meta business suite. And then, Facebook Ads Manager account. Tapos, yung gagamitin natin na payment method para sa ating Facebook ads, which is credit card, debit card, meron ding GCash, and Paymaya. And lastly, PC or laptop. Kasi hindi ko ma-recommend na sa phone tayo gagawa. Kasi sa PC and laptop, mas maganda at kompleto yung makikita natin na data. Walang pro na media buyer na nagsisetup, launch, and optimize gamit ang mobile phone. So, although may naka-install ako dito na Facebook Ads Manager, pati Google Ads Manager, pero ginagamit lang natin siya para sa mga spot check. Kunyari, nasa labas ako o sa madaling araw, kung kailangan ko siyang i-check kung kumusta, sinisilip ko lang siya sa phone. Okay? Everything else sa PC or laptop natin ginagawa. Kasi we want to get the most out of our advertising budget. Sa phone, hindi mo magagawa yan. Okay, so doon sa ating Facebook personal account, kailangan na kailangan yan. Okay, kasi dyan, no, nakakonect lahat. Okay, pag kinlik natin to, makikita nyo, dyan nakakonect ito. Yan, si Meta Business Suite. From here also, pwede kang mag-create ng Facebook page. So mamaya, papakita natin yan. Pero doon muna tayo sa Facebook Business Suite. Okay, tama, business page na pala muna. Okay, so ang easiest method dyan, i-google mo, link to create a Facebook business page. Then punta ka dito. Okay, and then to, click mo to. Mapupunta ka na dito. So dyan mo ilalagay yung page name mo, yung category, yung bio, yung profile picture. And para sa complete guide and tutorial kung paano tayo mag-create ng optimized na Facebook page, punta ka lang dito, somewhere sa screen. Okay, ipa-flash ko dyan at i-add ko rin sa description natin below. So balik tayo dun sa Facebook account natin, yung personal, no? Pag dito sa sidebar mo, sa left, actually, lalabas din yung Meta Business Suite. Ayan, makikita nyo. So pag click mo dyan, either dyan or dito sa pinakita ko kanina, no? Ayan. Mapupunta tayo dito. Yan yung Meta Business Suite mo.
And from here, magkakaroon ka rin ng access dun sa Ads Manager. Ayan. Pag kinlik mo, ayan, go to campaigns. Okay, pag kinlik natin yan, mapupunta tayo sa campaigns. At kung makikita nyo, sa loob nitong Facebook Ads Manager na to, meron din profile picture yung personal account. Kasi connected talaga yan at under yan dun sa personal Facebook account. Ngayon naman, paano mo i-connect yung Facebook page mo dito sa ad account? Unang-una, ginagawa natin yan sa Meta Business Suite. So, dito sa Meta Business Suite, punta ka sa settings. At bago natin puntahan yung pages natin, by the way, dito pwede ka mag-add ng mga tao. So, dito, andito ako syempre. So, I have full control dun sa mga assets at account ko dito. Okay, kung may mga tao ka, may mga sales, chat support ka, mayroon kang i-hire na ads manager, dito mo siya i-add. Okay, anong i-add dyan? Yung email tsaka yung Facebook link. Ito, click mo lang yan. Pwede mong i-add yung email address na associated doon sa kanyang Facebook account. O kaya, yung link pwede mo ring ilagay dito. Close natin. Okay, so punta tayo sa pages. So dito naman, andyan lahat ng mga Facebook pages, okay, na may access ka through your Meta Business Suite o business portfolio. Okay, so dyan, pwede mong piliin yung Facebook page na yon, like ito for example. Tapos pwede kang mag-assign ng tao or partner or mag-connect ng assets. So sa organization mo, for example, gusto mong si person A at si person B magkaroon ng access dyan sa Facebook page na yan, dito mo sila i-assign. Okay, pipiliin mo dito. Click on here at dyan pwede mo nang piliin. And likewise, pag pumunta tayo dito sa add accounts, mapipili din natin yung add account. And then we can also assign people doon. Okay, so if we click on that, pwede mong i-assign via email o kaya yung pangalan nila. If connected na yung Facebook accounts nyo. Kung dapat friends na kayo sa Facebook. And dito, pwede ka rin actually mag-create ng add account. Click mo lang to, add. Okay, tanggalin natin to. Let's move this out of the way. Okay, so nakikita nyo, pwede kang mag-create ng ad account. Pwede kang mag-add ng existing ad account. And pwede kang mag-request ng access sa existing ad account para sa mga agencies like kagaya ko. Okay, so hindi ka mag-take ng ownership sa account, magkakaroon ka lang ng access. Pwede rin ito, although ito, magiging sa'yo na yung ad account. Magiging under na siya dito sa Meta Business Suite mo. Ito, mag-create ka ng bago. Pero pagka yung ad account mo is wala pang history, parang wala pa siyang rapport kay Meta, may limit dito sa ad account creation. At syempre, tinitignan din nila dyan yung advertising spend mo and yung mga clients na niraran mo doon. Okay, may mga ganung factors yan. So from here also, under pa rin tayo sa ad accounts, no? Pwede mo nang i-open yung ads manager, oh. Makikita mo dito. Okay? So pag in-open mo, balik ka dito. Okay, dito tayo sa ads manager. Ang susunod nating i-sort out ay yung billing and payment. So i-click natin yan. Tapos punta tayo sa payment methods. So dito pwede mo ipasok credit card, debit card. Okay, pero sa una, pagka wala pang rapport masyado yung ad account mo kay Meta, maaaring magka-problema ka sa debit o credit card. Kaya I suggest to build that rapport, maglagay ka na lang ng load. Okay? So dito yun. Okay, punta ka sa payment activity, mag-add ka ng funds. Okay? Kung minsan lumalabas yan dito no? Makikita mo dyan. Oops! Kita nyo yung mga clients ko, takpan na lang natin yan.
Okay, balik tayo dito. Ayan, dito ka no, sa payment, add funds. Okay, pag-click mo dyan, mareredirect ka dyan. Pwede kang mag-add ng funds through your debit card, credit card, o kaya GCash or Paymaya. So, dyan na magbibill sa niload mo dun sa add account si Meta. So, mas less yung issue dyan. At pagka nakaka-build ka ng spending, later on, pwede ka na mag-switch sa credit card at debit card. Okay, pero kung minsan may issue pa rin, no? So tawagan mo yung bangko mo para sigurado. And once nalagyan mo na ng load dyan, pwede ka nang magsimula na mag-run ng Facebook ads campaign mo. By the way, kung marami kang napulot sa video na to, dito naman sa video na to, matututunan mo kung paano ka mag-run ng Facebook ads like a pro.